Praise the Lord. Good morning. Mag-evangelize mo kami sa mga subdivision, abuti ng mayayaman. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, samahan niyo po kami. Kami po ay mag-evangelism sa mga subdivision para makarinig po yung mayayaman. Thank you, Father. Jesus name I pray. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Ayan. Mag-house to house tayo para makarinig ng mabuting balita ang mayayaman. Basahin niyo po. Right? Aba, ayaw Praise. Praise God. Hello, good morning. Good morning mo mga tao. Good morning sa mga lugar-lugar. Good morning po, Jesus love you. At sa umagang ito, nandito po kami para po bahagina ng mabuting balita. At kami po yung mga may libreng babasahin. Mahalaga po na maibahagi ang mabuting balita sa mga mayayaman lugar, mahirap ka man, mayaman. Dahil po ang utos ng Diyos ay makarinig ang mga tao para po makabalik si Jesus Christ. Saka po sa Mateo 28, sabi doon, humayo kayo at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya po, nandito po kami para bahaginan po kayo. Jesus love you po. So, good morning. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoon. Mayaman ka, mahirap ka. Lahat po tayo ay kailangan po na bumalik sa Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon. Ang panahon natin ngayon ay pasama ng pasama. Kaya po yung mga bahay-bahay dyan, yung mga tao, makinig po sa salita ng Diyos para po makasumpong kayo ng kaligtasan at kapatawaran. May mga libre po kaming babasahin. Doon muna tayo, Ate Tessie, doon sa paloob. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. So, ang dala po namin sa umagang ito ay mabuting balita. Ano po? Mabuting balita po ang dala namin dahil po nasa Biblia, ibahagi ang mabuting balita sa bawat sulok na mga mundo. So, kaya po mapalad ang mga tao na nakakarinig na mabuting balita. So, makinig po tayo. Good morning everyone, mga tao dyan. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. So, sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya po, isinugo niya si Jesus Christ upang ang mga tao po ay makasumpong ng kaligtasan. Dito lamang po, dito lang po. So, tandaan niyo yung mga gandang bahay dyan. Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Sabi po doon ang salita ng Diyos, ay huwag ipagbawal. So, sabi niyo, bawal daw. Tanggapin mo na lang yan para maligtas ka. Ano? Mahal na mahal ni Jesus ang kaluluwa mo. Gusto mong tanggapin si Jesus pala? Gusto niyo po, ipagparipati namin kayo. Inuubo po kayo, libre po, walang bayad, huwag kayong matakot sa amin. Basahin niyo po yan. So, salamat po. Pagpalaan mo po si ma'am, bawal daw po ang pumasok doon. Kaya lamang po ma'am, pagdating ng panahon, paano po pag pinagbawalan kayong umakyat sa langit, pati ang mga tao dyan. Kasi po, ang sabi doon, ibahagi ng kaligtasan habang pwede pa. Pasama na pasama po ang panahon. Basahin niyo po ang Bible, mama. Alam ko po kayo ay sumusunod sa tungkulin. Kaya lang po, ang daming kaluluwa dyan. Ang lawak po ng impyerno. Hindi po religion, love of Jesus. So, si ma'am, pagpalain mo na lang po si ma'am. Lord, maraming salamat at inuubo po at yung mga tao po dyan sa subdivision. Ang utos po ng Diyos ay puntahan ng mga mayayaman, pasabihan na magsisi para po maligtas. Kaya po, Lord, wala na po kami pananagutan, hindi po kami pinapasok. Wala na po kami pananagutan. Kung mapunta man sila sa impyerno, wala. Pinapagpagan ko na po sila. Dahil sabi mo pa, sa salita mo, huwag ibigay sa baboy ang perlas. Kaya po, your will be done. Yung iba naman po dyan sa loob na gustong maligtas, ay kayo na po ang bahala, Ama. Salamat po. Jesus name I pray. Amen. God bless you, ma'am. Nawa po'y matanggap niyo regalo. Ano? Kasi po, ang daming iiyak sa impyerno. Dahil po, ayaw tanggapin si Jesus. So, tandaan niyo po, Romans 3:23. Ang lahat ng tao ay nagkasala at wala nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So, wala po tayong maipagmamalaki. Yung ganda ng bahay mo, isang araw,
lahat yan, mawawala yan, magigiba yan pag dumating ang biguan. So wala tayong may pagmamalaki mga tao. Wala tayong may pagmamalaki. Lahat po tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos at tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya po mapalad yung mga tumatanggap ng babasahin at nakikinig sa salita ng Diyos. So binibigyan po tayo ng pagkakataon sa lugar na to, sa mga subdivision. Aanin mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, mayaman ka. Lahat ng kayamanan ay nasa iyo, kung ang kaluluwa mo naman mapapa-impyerno, wala pong saysay. May libre po kaming babasahin. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Mayaman ka, mahirap ka, ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya po makinig. Makinig po ang mga tao. Jesus Christ is coming. Babalik si Jesus. Kaya we need to prepare. At ang ating gagawing preparasyon ay magsisi po ng ating mga kasalanan. Magsisi po. Bakit kailangan nating magsisi? Kasi po lahat tayo ay makasalanan. Kailangan po nating magsisi para po tayo ay makasumpong ng kapatawaran ng Diyos. At ang tao na nagsisisi sa kanyang kasalanan ay patatawarin ng Panginoon. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, kami po'y dinala ang paa dito para pasabihan kayo. At mapalad ang nagre-response sa panawagan. Mapalad ang nagre-response sa panawagan. Kaya po tandaan natin, mga tao dyan, may mga ginagawa. Ito po yung panahon para tayo ay manumbalik sa Diyos. Ano po? Napakahalaga na ang bawat tao. Bibigyan po tayo ng pagkakataon na magsisi. Your money will not bring you to heaven. Your money will bring you to hell. Kaya po, ano man po ang mga ginagawa natin, mga tao sa paligid, magaganda man ang ating bahay, kailangan mo si Jesus Christ. Jesus Christ is coming back. Jesus Christ is coming. Babalik po si Jesus, kaya kailangan po natin na magsisi ng ating mga kasalanan. You need Jesus Christ. Now is the day of your salvation. Come back to Jesus Christ before it's too late. Jesus Christ is coming. Lahat ng mga bagay na nakikita natin sa panahon ito, magagandang bahay, lahat ng meron na kayamanan tayo, mawawala yan. The only hope we need, ang kailangan po natin ngayon ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya mga tao sa bahay-bahay, now is the day of your salvation. Come back to Jesus Christ before it's too late. Jesus Christ is coming. May mga pabasahin po kami, libre po. Magaganda ang mga bahay. Pero ang pinakamaganda na sabi ng Diyos, tayo ay maging maganda sa harapan ng Diyos. Tayo ay makatanggap na regalo, buhay na walang hanggan, eternal life. Ang kailangan natin, ang panahon po'y pasama ng pasama, digmaan, dinidigmaan doon, lindol, sunog. Lahat ay nangyayari dahil nakasulat po yan. So ang kailangan po natin mga tao ay manumbalik. Salvation is now. Salvation is now. Do not harden your heart before it's too late. Kaya mga tao sa mga villages, you need Jesus Christ. You need money. But we need Jesus Christ. Ang dilim ho. Kailangan ay makita yung tao. Kaya praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya po, makinig po. May mga libre po kaming basahin. Praise the Lord. Pinadilim ni Meta. Kaya po, makinig ang may tenga, yung mga Bible, magbasa po tayo ng Bible. Nakasulat po sa Biblia, salita ng Diyos, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Wala po sa ibang bagay. Kaya po, tandaan nyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. So, bakit may gagawin tayo? Kailangan natin magsisi ng ating mga kasalanan. Kailangan mo si Jesus. Kailangan natin ang mga bagay sa mundo. But first, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saliksikin natin at hanapin ang katwiran ng Diyos para lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Una muna sa lahat, yung kaluluwa po natin ay maligtas.
Kasi mahalaga po yung kaligtasan kasi babalik na si Jesus Christ. Babalik po si Jesus. We need to prepare spiritually, physically, emotionally. Kailangan po nating maghanda para po maligtas ang ating kaluluwa. Kaya po, mga tao po sa bahay-bahay, pinaparating po sa inyo, Jesus love you. Jesus died on the cross for you. It's time to come back to Jesus Christ. Basahin po natin ang mga Biblia. Dahil mahalaga po ang salita ng Diyos. Yun ni Jesus Christ. Kaya po sa umagang ito, tandaan po natin. Ang plano ng Panginoon ay para sa mga tao. Libreng babasahin. Libre-libre. Ayan, mga construction, hello. Ang ganda ng bahay. Lahat ng bagay dito sa mundo pansamantala. Una sa lahat, ikaw muna at ako maligtas. Salamat po sa tumatanggap ng basahin. May langit po at impyerno, kaya po kami nagbabahagi para yung mga tao ay matanggap ang regalo na buhay sa langit. Kasi kawawa po pag yung tao tinapon sa impyerno. Mainit po doon at separation from God. Kaya po kami ay pinupuntahan yung mga villages na mga richest people. Riches ka man, mahirap ka man, Jesus love you and He wants you to save. Kaya po makinig po ang mga tao habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, manumbalik ng matanggap ang kaligtasan. Now is the day of your salvation. Maliwanag po ang pangako ng Diyos. Sabi po doon sa Roma 6:23, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Subalit, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po napakahalaga na abutin din po ang mga tao. Ano po? Sabi doon sa aklat ng Timoteo, pumunta kayo sa mayayaman at pasabihan nyo na gumawa kayo. Magpakayaman kayo sa paggawa ng kabutihan. Baka sakali na makasumpong ng kaligtasan. Kaya po, tandaan po natin sa umagang ito, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal, lahat po ng mga ari-arian natin, yung mga beautiful houses na yan, ay mawawala isang araw. At yung kaluluwa lang po natin, yung kaluluwa po ang haharap sa Diyos. Kaluluwa po natin ang haharap sa Diyos. Kaya po tandaan natin, mahalaga po ang inyong kaluluwa. Concern ang Panginoon sa inyong mga kaluluwa. Kaya po, pagandahan ng bahay dito. Magkaroon po tayo, mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit na hindi po tinatanga. Dahil ang kayamanan dito sa lupa ay tinatanga. May mga babasahin po kami. Libre po. Now is the day of your salvation. Do not harden your heart. Pakunti na po ng pakunti ang panahon. Tingnan nyo po sa ibang bansa. Digmaan din, digmaan doon, lindol, sunog. Baging dito sa Pilipinas, ilang beses naglilindol, 3 times a day naglilindol. So we need to prepare. Nakasulat po lahat yan sa Mateo 24. Nakasulat na po doon kung ano mangyayari sa mundo upang ang mga tao ay nakakapaghanda. Maganda po kayo spiritually, physically, emotionally. Una sa lahat, ihanda po natin yung sarili natin, si Jesucristo. Ano po? Kaya po kami nagbabahagi. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, pulubi ka man, gusto ng Diyos na ikaw at ako ay mailigtas. Ano po? Kaya inaabot po ang mga villages, yung mga lugar ng mayayaman, kasi para po ang hindi sila makapagreklamo na sasabihin, walang nangaral sa amin ng repentance, salvation, meron. Binahaginan po namin kayo ng kaligtasan. Pinaparating po sa inyo, kailangan nyo si Jesus. Kasi alam ko naman po, kailangan natin ng pera. Kaya lamang una sa lahat, yung relasyon mo kay Kristo. Number 1, God first, God first, God first. Ang Diyos muna, bakit kailangan ay Diyos first? Kasi si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay mo, yung hininga. Kung wala po kayong hininga, paano tayo magtatrabaho? Paano tayo yayaman? Diba lahat ng mayroon tayo, yan ay galing sa Diyos kasi binigyan tayo ng Diyos ng hininga. Kaya kayo nakapagpatayo ng magandang bahay kasi binigyan kayo ng Panginoon ng lakas, nakapagtrabaho kayo. Ay kung kayo ay namatay, o paano nyo papapaganda yung bahay nyo? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na mayroon tayo. Don't forget God. Be grateful. Magpasalamat po tayo sa lahat ng mayroon tayo. Lalo tigit yung hininga natin.
Paano tayo gaganda ang buhay kung tayo ay tamad, hindi nagtrabaho? O sabi ng Panginoon, pagpapalain ko yung work ng kamay mo, ay kung ano yung trabaho ang binigay sa iyo, o hindi pinagpapala ka, kaya ayan yung pinaghirapan mo, o. Pero una sa lahat, Jesus first, Jesus first. Jesus, Jesus. Si Jesus po muna, kaya po, sa umagang ito, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Hindi namin kayo kilala, pero sabi ng Panginoon, yung paa namin ay pumunta ka doon sa mayayaman, pasabihan mo, baka may maligtas pa kahit isa. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao, ayaw po. Napakadaming tao dito sa mga villages. Doon sa isa, ayaw pa kami papasukin, kaawa-awa yun. Pero mapalad yung nakikinig, napakapalad nyo, kayong tumatanggap ng babasahin, hindi nyo rin nire-reject si Jesus Christ, mapalad kayo. Pero yung mga taong ire-reject si Jesus Christ, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Kaya nga namatay si Jesus eh. Siya yung Diyos at tagapagligtas. Kaya po kawawa yung mga taong inire-reject si Jesus. Pero kayo po, mapalad. Kayo na naniniwala na may Jesus. Mapalad po kayo. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po madamot ang Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, iwanan po namin kayo 3 bagay. Kung gusto po natin na maligtas ang ating kaluluwa, kasi po, marami pa pong patating, mga biguan, mga lindol, mga tsunami, yung tubig po magkakaubusan, yung mga nasa dagat, mamamatay ang yung mga hayop doon, wala kakainin ng tao, magtatagutom, magtataghilap, yung mga tubig, yung mga river ay pupula, nakaprophesize po yan. Kaya po kami ay nagbabahagi na to prepare. Maghanda po ang mga tao, spiritually, physically, emotionally, para po maligtas. Yan po ang layunin, kaya po kami pumupunta sa mga subdivision, kasi kailangan nyo rin si Jesus Christ. Kailangan po makarinig ang bawat sulok ng mundo na tao. Kaya po pinabahagi ang salita ng Diyos. So, sa umagang ito, iwanan po namin kayo 3 bagay, ABC. Mahalaga po kung gusto mo na maligtas ang kaluluwa mo, kailangan po natin na i-accept. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kasi wala naman pong ibang Diyos eh. Kung sino yung namatay sa cross, siya po yung Diyos at tagapagligtas. Letter B, believe in your heart that Jesus is the Lord. So maniniwala po tayo, manampalataya tayo na si Jesus Christ ay Lord. Ba, maraming tao, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ay sabi sa John 1:1, si Jesus ay nasa langit kasama ng Ama at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawan lupa. Kaya po mapalad yung naniniwala na si Jesus ay Diyos, mapalad po kayo. Mapalad po kayo kasi biblically po yun. So letter C, confess. Bakit kailangan natin mag-confess? Kasi tayo po'y makasalanan. Wala pong magliligtas sa atin. Kaya po tandaan po natin, napakahalaga ng confession. Hawakan mo lang kahit madaling. Diyan lang. Kaya po, tandaan po natin, hindi po nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, mainit man, maulan man, binabahagi ang mabuting balita. So sa umagang ito, come to Jesus, come. Come. Yung gusto po na maligtas, pwede tayong manalangin. At ngayon din, iniligtas ka ng Panginoon. Kapag inamin ng iyong bibig na ikaw ay makasalanan, nanampalataya na si Jesus sa Diyos, at tinatanggap natin ang buong puso, yung po ay bibigyan tayo ng kaligtasan. Ng regalo, gift of life, eternal life, buhay sa langit. Darating ang panahon, marami pong mamamatay. Sabi sa Biblia, 1/3. Basahin niyo po yung pahayag, basahin Mateo, 1/3 ng mga tao sa buong mundo ay mamamatay. Dahil po, sa mga padating na kahirapan pa, tagutom, patayan, nandun po lahat, basahin niyo. Basahin niyo po yung Bible niyo para malaman niyo yung sinasabi namin. Nandun pala sa Bible. Listen to the Word of God before it's too late. Ang mundo natin, pagulo pa ng pagulo. Kaya po sa magang ito, accept Jesus Christ, believe in your heart, confess that Jesus is the Lord, para po matanggap natin ang regalo na buhay na walang hanggan. So manalangin po tayo, nanalangin po tayo. Sabi doon, ang nagpapakumbaba sa aking harapan, patatawarin ko. If my people will humble before me, papakinggan po tayo ng Diyos. So napakahalaga din po ng pagpapakumbaba. Isipin po natin na hindi pala natin kayang magmayabang sa harapan ng Diyos. Without God, we can do nothing. Kapag wala po ang Diyos sa atin,
yung hininga natin ay binawi? Wala po. Kaya po sa umagang ito, sa lugar na to, kung saan nakikinig ang mga tao, makasumpong po ng kaligtasan at kapatawaran. Dahil ang kapatawaran at kaligtasan ay para sa lahat. Amen. Manalangin po tayo. Dahil po yan, hindi po ito biro. Alam niyo, pagdating ng panahon, yung maiiwanan sa rapture, kawawa po. Kaya po kami ay inaabot ang mga tao. Kami po hindi Diyos. Kami lamang po ay tagapagsalita. At ang concern ng Diyos, ikaw at ako para maligtas. Kaya mapalad po yung mananampalataya kay Jesus na siya ay Diyos. Bibigyan po kayo ng buhay na walang hanggan. Grabe po ang mangyayari kung alam niyo lang. Kung alam niyo lang yung mga mangyayari sa padating na panahon, iiyak po kayo. At iiyak din po kayo kapag natanggap niyo yung regalo na buhay na walang hanggan. Dahil ang mundong ito will perish one day. Ang matitira lamang po yung salita ng Diyos na magbibigay sa atin. Kaya nananawagan kami, come to Jesus Christ. Mga tao, remember your money will not save you. But believe in Jesus Christ as your personal and Savior, maliligtas po kayo. Tandaan niyo ba na mahal kayo ng Panginoon? Kaya po ang sabi doon, puntahan yung mga villages, yung mga richest people, kailangan din nilang maligtas. Pero hindi po kami namimilit. Kayo po ang magdidesisyon. Pero mapalad, dahil lumalapit sa Diyos. Kaya mga ati, kayo po dyan, pwede po tayong manalangin bago po kami umalis. Kasi gusto ng Diyos na maligtas tayo. Wala po dapat ikahiya. Kasi nakasalalay po dito yung kaluluwa dito. Kasi sabi doon, kung walang mga ngaral ng salita ng Diyos, paano kayo makakarinig? At kung wala namang isusugo para magbahagi, paano po ang mga tao? Tandaan niyo, napakahalaga ng inyong kaluluwa. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At pagdating ng panahon, marami pong iiyak. Bakit? Hindi po nila tinanggap yung offer na regalo. Kaya ngayon pa lang, makinig po ang mga tao. Kung gusto niyo pong manalangin, mananalangin po ako. At kapag nakita ng Diyos na buong puso yun, i-honor po. Manalangin po tayo dyan, ate. Ito po mahigan at langit. Hindi po kasi naiintindihan yung iba kasi po tinataboy po nila yung mga ngaral. Lumapit po kayo sa Diyos kapag may chance pa. Kasi pagdating po ng panahon, wala na po. Pagulo pa ng pagulo ang mundo. Sa bawat sulok ng mundo, may lindol na. Ay sunog. Hindi po lingit sa inyo yan. Pagulo na po, ma. Kung gusto niyo po manalangin po tayo. Sumabay lamang po kayo para maligtas po kayo. Sabi ko, kahit isang kaluluwa, na mananampalataya, maliligtas. Huwag po kayong mahiya. Kami hindi nahihiya para kayo maligtas. Ang gagawin lang naman natin, aminin tayo ng kasalanan at manampalataya para maligtas po tayo. Ma'am, ano po sa iyo kaluluwa, manalangin po tayo. Sumabay po kayo, Ama namin sa langit. Salamat po sa umagang ito. Lumalapit po ako sa papakumbaba. Inaamin ko po, makasalanan ako. Subalit salamat, namatay ka sa cross para sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Buhat ngayon, tulungan mo ako. Huwag mo po akong pabayaan sa padating na kahirapan sa mundong ito. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na po ang Diyos ko at tagapagligtas. Salamat po. Amen. Ipagpalay ko na lang po kayo, ma'am. Mama, maraming salamat po. Hindi ko po kilala si ma'am. Pero Holy Spirit, ano man po yung nasa puso niya at buhat sa araw na to, tulungan mo siya, samahan mo siya, ingatan mo siya, at yung kaligtasan sa kanyang puso ay patuloy na maranasan ni ate. Salamat po. Hindi po siya nag-recess, bagkos na nalangin siya sa kanyang puso. Kaya po, Lord, i-honor mo po siya, ang kanyang pamilya, at ang kanyang tahanan ay makasupo ng kaligtasan. Bigyan po siya ng lakas, ano ang kanyang trabaho, ano man ang ginagawa niya, sa umagang ito, Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo si ate na tumangkang sa iyo. Kahabagan mo siya, samahan at gabayan hanggang sa pagbabalik mo sa rapture, hindi mo siya papabayaan.
ang kanyang pamilya at ang sambahayan. Thank you po. Italangin namin. Jesus name I pray. Amen. Amen. Salamat po, ate. Happy salamat. Kayo rin po ha, mga kuya na. Kaya po ang panahon. Kaya po kami lumahay para sa kayo nasa buwan. Salamat po at kami po malawak pa. Tayo ang mamigay na doon. Doon tayo. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Kaganda ng mga bahay. Mag-iisang round pa tayo. Grabe ang mga bahay. Lord, may maligtas pa sa mayayaman. Thank you, Jesus. Kaganda ng mga... Iikotin natin ang isang round. Papagano hanggang doon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lumabo na. Praise the Lord, lumabo na. Paalam na po kami. Pinalabo na ni Meta. Grabe ang mga bahay. Ang gaganda, mayayaman. Pero ang pinakamaganda, yung kayamanan sa langit. Yung maligtas ang kaluluwa. Salamat po sa inyong prayer. Pag-iikot pa kami din sa subdivision. Amen. Sige lang, mamigay ka dyan, kapatid. Kaganda ng mga bahayan. Pero ang pinakamagandang bahay sa heaven. Ayan. So out na po kami at wala na. Glory to God. Salamat po sa inyong prayer. Hindi ko po makita. Pinadilim ni Meta. So to God be the glory. Salamat.